Sa mga paunahing balita naman sa labas ng bansa, iginiit ng Israeli Prime Minister na kailangang kilalanin ng Palestina ang Israel bilang bansa ng mga Jewish people. Ito ay para makamit-an niya ang tunay na kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. At nasindak naman ang maraming mga paslit sa pag-atake ng mga suicide bombers sa Shiite pilgrims sa Baghdad. Pinuntirya ng mga bombers ang primary school at police station sa North Iraq. At napatayang 24 na tao, kabilang na ang mga batang estudyante. Ito ang mga Globe Balita ni Edwin Eusebio. Kailangang kilalanin ng mga Palestinian ang Israel bilang estado ng mga Hudyo. Ito ang iginiit ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu upang makamit-an niya ang tunay na kapayapaan sa pagitan ng dalawang. Sa kanyang talumpati sa Bar Ilan University malapit sa Tel Aviv, sinabi ng punong ministro ng Israel na kailangang abandonahin ng Palestina ang patuloy na pagbaliwala nito sa karapatan ng mga Jewish people. Magugunitang inilunsad ang peace talk sa pagitan ng Israel at Palestina noong Hulyo. Sa ilalim ito ng gabay ng Estados Unidos matapos ang may 3 taong hindi pagsulong ng usapan. Ang direktang pag-uusap na idinao sa Israel at West Bank sa ilalim ng media blackout ay idinao 7 na buwan na ang nakakaraan, subalit wala pa rin nagiging konkretong resulta. Inatake ng mga suicide bombers ang Shiite pilgrims sa Baghdad at primary school at police station sa Hilagang Iraq. 24 na taong nasawi sa naturang pag-atake. Muling tumaas ang karahasan sa Iraq na natahimik sa pool noong 2008. Sa gitna ito ng patuloy na pangamba ng pag-atake ng mga Sunni Shiite rebels. Sa Baghdad na kapital ng Iraq, pinasabog ng suicide bomber ang sarili malapit sa mga pilgrims na naglalakad papasok sa shrine sa hilaga ng syudad. Bahagi ito ng pag-aalaala sa kamatayan ng imam na si Muhammad al-Jawad, ang pang-siyam na Shiite imam. Ang pagsabog ay kinamatay ng 9 na tao at ikinasugat ng may 20 iba pa. Ang Iraq ay tahanan ng ilang mga pinakasagradong lugar sa Shiite Islam at milyon sa mga pilgrims ang bumibisita roon kada taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin